Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, gusto kong i-share sa inyo kasi kahapon po, bali may exclusive po na event dito sa may Pasig Esplanades para po dun sa phase 2 ng phase 2 parang segment po. Kasi nga po kung matatandaan nyo, nung January 17 is inauguration po ito nung pinaka-Pasig, yung Ilog Pasig, no? So, pakita ko po sa inyo, some ano lang po to, mag-recap lang po nung event, nung inauguration, nung January 17. Bali, yung drone shot po is kuha po yan ni Joshua Corpus Blanc noong event po noong January 17. Hindi kasi tayo nakasama. So, ayan, nanghingi lang po ako ng copy sa kanya para maipakita ko po sa inyo ulit yung inauguration nga po na ito. Siyang unang dapat mabibiyaan. Narito po tayo ngayon sa kilometer 0 ng ating paglalakbay para makamtan natin ang minimithing buhay at masiglang ilog ng Pasig. Hindi po ito ningaskugon ng kampanya o flavor of the month lang. This will be pursued relentlessly. Kaya ano ba naman ang Ayan po yung ilang mga drone shot natin nakuha, no? Bali kahapon po, nagtungo po tayo dito sa may Pasig Esplanades. Bali ito po kasi yan. Ayan, bali po nung inauguration, yun po yung phase 1A and 1B. Yung kahapon naman po, yun po yung... Ayan, kanina hindi tayo nakalibot kasi bawal pa hinihintay pa si BBM. Phase 1C at the Plaza Mexico, Magallanes Drive in Intramuros. Yun po yung makikita nyo po dyan sa video na yan. Yan po yung phase 1. Yan po yung phase 1C. So, phase 1C will introduce a one-story structure with a roof deck along the Pasig River, featuring a 3-meter wide walkway flanked by commercial spaces at the ground level and a combination of a walkway, bike lane, and viewing area on the roof deck. Kita nyo naman po, sobrang ganda mga kababayan. Bali, ganyan po. Ito po, itong mga picture na yan, ayan po yung parang magiging itsura niya once na natapos na po itong phase 1C. Ayan. The phase will encompass 32 leasable commercial stalls equipped with modern amenities including sewage treatment, individual electric and water meters, fire protection, and public restrooms. By the way, yung restroom po doon is napakalinis po mga kababayan. Nagpunta na ako doon before. Ano pa lang siya, yung phase 1A and 1B pa lang siya. Tapos ito pa lang yung pangalawang punta ko. And in fairness po, napakaganda mga kababayan. As in, lalo na, di ba nagagandahan na tayo sa picture, sa video, sa nakikita natin sa social medias. Pag may mga influencer na nakaka-capture nung Esplanades po, no? Pero pag ikaw talaga mismo yung nagpunta, napakaganda, maa-amaze ka talaga sa transformation. Mula dun sa dati niyang itsura, ngayon po na binigyang pansin ni First Lady Lee, kasi pinaka-proyekto po talaga to, or pinaka-proyekto po ito ni First Lady Lee, no? Initiative po ito under the President's Executive Order Number 35, seeks to rehabilitate the Pasig River to its former condition, while enhancing transportation links and alleviating street traffic. Led by the Department of Human Settlements and Urban Development, this project represents a key advancement in the ongoing efforts to revitalize the Pasig River. Bali, ayan po, the roof decks, yung pinaka-roof deck po na gagawin doon, no, is 2.50 meter wide, na yun nga, madadaanan po ng ating mga kababayan, yung mga mamamasyal dyan, diba? Featuring a viewing balcony on one side and a two-way bike lane. Bali, natatandaan nyo po yung, pag dumaan po kayo dyan sa may bridge na po yan, makikita nyo po yung, parang may mga nakaharang na tas dun yung daanan po ng mga siklista natin. Kung matatandaan nyo po, kahapon din po yun, or nung isang araw ata, binalita na po ito sa
mga ibang news outlet na may mga na-interview na po silang mga siklista na syempre po natutuwa sila sa gantong pagbabago dito sa area na to na safe nga po silang makakadaan kasi kung makikita nyo po doon or kung madadaanan nyo po doon is medyo ano po talaga para sa kanila, kumbaga nakakatakot daanan, di ba? Lalo na bisikleta lang yung dala nila tapos yung mga sasakyan na dumadaan doon. So ito po is na-feel po ng ating mga kababayan, ng ating mga siklista na safe sila dadaan dito sa itong daanan po na ito. Ayan. Bali, ayan, bike lane on the other with decorative blusters and plant-lined railings will create a 250-meter development, seamlessly connecting the esplanades from Jones Bridge to Plaza Mexico in Intramuros, enhancing pedestrian and cyclist mobility. So, yun po talaga is ginawa para sa ating mga pedestrian at saka sa ating mga siklista. In addition to Phase 1C, the Interagency Council for Pasig River Urban Development plans to extend the esplanades with a 135-meter boardwalk linking Plaza Mexico and Fort Santiago, enhancing access to this key tourist attraction via the Pasig River. So, napakaganda po talaga nitong vision para sa Pasig River, 'di ba? Itong Pasig River Development Project na ito ay nagko-consist po ito ng 9 segment. Kung matatandaan nyo po nung mga previous vlogs po natin about dito sa Pasig River. Bali 9 segment po yan. Ayan, kung makikita nyo po. Ayan po yung segment na yun po yung mga gagawin, yung mga tuloy-tuloy po yan mga kababayan, hindi po yan yung nag-inaugurate lang tapos na, iiwanan na lang ng ganyan. Continuous po yan. Bali, mini-maintain din po yung kalinisan yan. Kaya po sa mga kababayan natin na gustong magpunta dyan, open po sila from Tuesday to Sunday. Bali, Monday po kasi is maintenance po nila yan. Bali, yan, naglilinis. Parang nag-general cleaning po yung ginagawa nila dyan every Monday. Tsaka wala pong entrance fee, no? Bali, ito pong pagsasaayos nitong Pasig River, ano po yan, hindi lang po dyan natatapos yan. Kasi, di ba nga po, nire-rehabilitate itong Pasig River, may mga kababayan tayo nakatira dyan sa mga gilid-gilid. So, si PBBM po is kasama po ng pagsasaayos nitong Pasig River, kasama, included po doon yung pabahay para sa mga pamilyang nakatira na malapit po doon sa Pasig River, no? Na yung mga kababayan natin na lumilikas lalo na pag maulan, pag may bagyo, yung mga nakatira po dyan sa mga gilid-gilid, ayan, may pabahay po para sa kanila ang ating gobyerno. So, ano-ano po ba ang benepisyo? Kasi may mga kababayan tayo, lalo na yung mga kritiko ni President Bongbong Marcos, na nagsasabing sayang daw yung pera, sayang yung budget. Pero alam niyo mga kababayan, may ilan ako, hindi ko napapangalanan, may mga ilan akong kaibigan sa Facebook. Yung friends ko talaga yan na hindi kami pareho ng political, hindi kami magkapareho. So, parang nasasayangan sila, na nagsasayang ng pera dyan sa Pasig Ilog. Ilog Pasig, nasasayangan sila. Pero magugulat ka mga kababayan, pupunta sila doon, papasyal na yung pamilya na. Diba? Ano ba yung, kumbaga, magandang maidudulot, maliban sa atraksyon, ano yung pinakamagandang maidudulot nito para sa ating mga kababayan? So, maliban po sa pagsasaayos itong makasaysayang ilog na ito, is, ang ilan po sa mga benepisyo na makukuha ng ating mga kababayan dyan is, yun nga po, dagdag oportunidad para sa paghahanap buhay. Pag sinabing paghahanap buhay, kasi po, once na natapos na po yung 9 segment na yan, within the 25-kilometer stretch, may mga stall po na itatayo dyan. At pwede po dyan mag-business yung ating mga kababayan. Siyempre po, isa pang advantage dyan, is kasi ngayon pa nga lang po na hindi pa ilang segment pa lang po yung nagagawa or yung phase 1, A and B, tsaka C pa lang yung nagagawa. Grabe na po yung dagsa ng ating mga kababayan, pati na rin po yung mga turista
'Di ba? May mga turista na rin po na nagbibisita diyan. Kino-cover nga din po nila, binablog din po nila eh. So, yung turismo po is malaking impact po yun, malaking tulong sa mga kababayan natin na kunyari magtatayo ng stall diyan, magbi-business diyan. 'Di ba? Nakaka-attract tayo ng mga turista. Maliban po diyan is yung transportasyon. Kasi may Pasig boat po o yung pwede mong sakyan diyan. Bali alternate route po 'yan, 'di ba? Para sa ating mga kababayan kasi may option na silang sumakay dun sa Pasig Ferry po ata tawag nila dun. Hindi pa ako nakakasakay dun pero nakita ko siya. Nakita ko rin may mga kababayan na tayong sumusubok na bumiyahe, no. So, yun malaking bagay po yun sa ating mga kababayan, 'di ba? At syempre po, tuloy-tuloy po itong programang ito na ginagawa ng ating Pangulo. Siyempre po, para din ito sa ating mga kababayan kasi malaki po, hindi lang sa turismo, malaking bagay ito. Malaking bagay din po ito sa panghanap buhay nila. So, yan mga kababayan, huwag po kayong mag-alala, i-continue po natin yung pag-update dito sa Esplanades para makita po natin yung kung ano na po ba yung natatapos, diba? So, yun lamang po mga kababayan and maraming salamat po sa inyo.